Right, so for today's video, we'll be comparing the globe and the PLDT ISP sa bahay. So disclaimer lang guys, both ISP will be tested using the LAN cable because it is more stable than the Wi-Fi network. So we'll be testing it one at a time, ping, latency, and speed test for both. Globe will be the first. Alright, so check natin yung LAN IP config. So, ito po yung globe natin, 192.168.254.203. Ito yung gateway ko, ito yung nagde-define. Ito yung modem ko. So, punta tayo dito sa fast.com. So, yep, this is a globe speed 200 Mbps reaching. Tayo na natin yung speed test. So, this is the fast.com. So, indicate na siya na globe. $80 Mbps upload, download is 250 for the globe. So, that's the first test. So, punta tayo sa speed test. So, speed test. So, yan po yung nakukuha natin na speed. Around 259 or 260. Yung upload naman is 227 MB. So, balik tayo dito sa CMD command. So, try natin gaano kalayo yung modem natin or yung PC natin papunta kay Facebook. So, try search www.facebook.com. So, yan. Ito yung public IP ni Facebook 163.70.31.35. Ito yung natin, public IP na pinoin tayo. So, currently, ito yung modem natin. Kung nakikita nyo, 192.168.254.222. First hop ng PC papuntang modem. So, this is still a private IP address, 192.168. So, mayroong request timeout kasi yan po yung mga ICMP na block packets. So, each one, although may asterisk yan, hops pa rin yan considered. Pero hindi pinapakita ni ISP kasi siya, for security reason. So, naka-request timeout siya. Pero dito sa taas kasi, naka-decode naman yung 163.70.31.35. So, wait lang natin. So, it's been 6th hop. Yun, may lumabas na, may nag-reply na sa PC natin. Yan, 112.198.25249.205. Ito yung public na IP address ni Globe Telecom. So, yan. After that, it flows to the internet na. So, yun yung millisecond. Within network, 13 hops away bago siya makarating kay Facebook public. So, saan yung CGNAT? Ito yung CGNAT above dito. Hops 8 to 1 naka-private. Ito yung public now, 157.240.87. So, i-park muna natin ito. Ito yung proof na 13 hops away yung Facebook natin papunta dito sa PC natin. So, 13 hops, ibig sabihin 13 routers. So, depende na yan ilang network. So, yan. 13 hops. Medyo malayo na rin, no? Tapos, 18 millisecond or 18 millisecond yung second contender ISP. So, yun. Nag-change na. From 192, naging 172.16.10.215 yung IP range na private sa PLDT. Meron akong umada na gateway na nilagay. So, ito yung gateway ko. Kasi yung bridge, yung PLDT modem ko, naka-bridge mode in which nakakakuha na siya ng public IP address. So, ito,
Yan. So, check natin, i-refresh natin yung IP chicken. Dapat ito, yun. PLDT na yan. 149.145.50.90. So, PLDT na yung public IP address ko. So, try natin mag-check. So, dito, kanina Globe, nakakuha tayo ng 250, 180 yung upload, 250 yung download. So, i-refresh natin, no? So, yan. PLDT na yung nakalagay. Tapos, yung server is Cebu City, Manila, Quezon City. So, yan. 149.145.50. Na-download lang niya 560 Mbps, yun. Tapos yung na-upload niya 120. So, kung download yung medyo lamang yung Globe kasi 250 yon. Tapos yung upload niya is 180. Comparing ni PLDT, 60 Mbps lang. Upload niya is 120. Yun, .net. So yan, PLDT home fiber na. So, para ma-refresh yung IP. So, yung server natin gagamitin is PLDT Cebu City. So, go lang natin para matest na. So, ito. Lumalabas na siya yung IP ni PLDT. So, itong IP na to, ito yung nakalagay sa currently modem ko kasi siya. So, medyo iba yung result. 100 Mbps. Pero, yung fast.com, 60 Mbps lang. So, ito. Hindi naman to throttle sa LAN kasi yun nga lumalagpas siya ng 100 Mbps pero eventually binababa niya yung speed. So yung nakukuha natin na download 93 sa speedtest.net. Comparing dito 57 lang yung sa fast.com. Tapos yan. 200 Mbps naman yung upload compare dito 120. So, medyo tagilid yung PLDT ngayon sa speed test. So, kung nakikita natin sa taas, trace natin 13 hops. So, the same natin, tracer natin, www.facebook.com. So, check lang natin. Expected ito yung gateway ko. Yan, yung gateway. Tapos yun public na agad ng IP address. Although, yun, madali na lang. So, pinapakita dito na lumabas agad siya sa public. So, 9 hops lang comparing dun sa Globe na 13 hops kasi kasama na yung network dun. So, ito, major improvement sa hops. So, from sa Globe na 18 millisecond, ito 16 millisecond. So, ano bang advantage pag mababa yung latency? Yan po yun. Papasok yung games natin in which goods siya. So, yun siguro na-test natin yung both ISP, yung Globe, tsaka yung PLDT. Yung Globe, kung speed test lang yung pagbabasihan, medyo lamang siya, 250 comparing sa PLDT na 60 Mbps lang yung nakukuha niya sa fast.com. Pero yung sa speedtest.net, medyo si Globe, yung result niya is medyo consistent dun sa fast.com. Yung kay PLDT naman, nasa 90 or 100 Mbps yung nakukuha niyang download speed dun sa speedtest.net. In terms of latency, medyo mababa yung kay PLDT kasi nag-direct na siya from private sa LAN natin papuntang modem. So, public na siya, 49 series. While si Globe is pumupunta pa siya ng within network niya, pinapakita niya yung hops bago sa ISP palabas. So, siguro yung pagkakaiba nila is si Globe is naka IPOE na siya. So, makikita talaga yung hops ng network ni ISP. Siguro, yung PLDT is naka PPPoE in which naka layer 2 pa siya. So, hindi makikita yung hops ng network niya.
In terms of customer experience, maganda talaga yung higher speed tsaka lower latency. So for that, merong conclusion na medyo tagilid si PLDT ngayon sa review natin comparing dun sa Globe na consistent yung pinapakita niyang speed tsaka yung latency. Although maliit lang yung latency na difference nila, 16 millisecond, it boils down to the real customer experience kung gaano nyo ginagamit. So kung may comment kayo anong gusto nyong malaman sa baba. So ito for speed test comparison tsaka hops. So more technical review. So siguro pag-isipan ko paano ko kino-combine or pwede bang i-combine yung PLDT tsaka Globe na speed test nila. Okay? That's for the next video. Okay? So watch and be sure to subscribe para mag-grow naman yung channel natin. Maraming salamat.